Hi mga langga! Today is 23rd of December. Wala pang Pasko nung film ko tong video na to. Today pala ay pupunta kami sa Davao dahil meron kaming kukunin na in-order namin sa kaibigan ni Mike, kababata niya na nagtatrabaho sa Swiss Deli. Pero dahil gutom na kami, so kami muna ay kakain. Kasama ko ngayon si Mike at of course si Baby at si mama ni Mike at si Kuya. Dito pala kami ngayon pumunta sa SM Lanang dahil meron din kaming bibilhin dito mga langga. Hanggang ngayon kasi hindi pa kami nakabili ng pocket wifi kaya maghahanap kami dito. Mabuti na lang at meron kaming kasama mga langga kasi sobrang hassle na may dalang infant. Napakarami mo kailangan i-prepare, lalong-lalo na itong kanyang stroller. Sobrang kulit pa ng baby namin. Tingnan niyo yung paa. Gusto niya talaga na itanda yung kanyang paa dyan sa kanyang bar ng kanyang stroller. So anyway, nagtanong kami dito sa may PLDT pero sabi niya, mahaba daw yung pila doon kaya naman doon na lang kami sa iba bumili. Pagkatapos namin doon ay kumain kami at tapos pumunta kami dito sa grocery shop. Advantage talaga na meron kayong kasama mga langga kasi marami ang kumakarga at nagbabantay kay baby. Kaya naman meron tayong free time to do other things. Pero syempre, when it comes to feeding the baby kasi gutom na siya, si mami na talaga yung magkakarga. Dahil nag-fuzzy na si baby this time, kailangan ko na siyang padidein mga langga at pagkatapos yung dumede ay natulog na siya. Tapos karoon na ako ng time na kainin itong aking order na napakasarap na bread. At pagkatapos namin kumain doon ay nag-decide na kami na puntahan na yung kaibigan ni Mike. Siguro nasa mga 6 to 7 p.m. na this time. Medyo matraffic sa daanan kaya medyo natagalan kami. Pero dumating pa rin kami dito nang bukas pa sila. Timing na nakahanap kami ng parking kahit na busy sila mga langga. Nung dumating na kami dito sa Swiss Deli, iniwan na lang namin si baby sa sasakyan kasi natutulog na siya. Kasama naman niya doon si lola niya. Tapos kami na lang yung pumasok para i-meet yung kaibigan ni Mike na si Ricky or Rick na babata ni Mike at isa rin sa naging groomsmen niya nung kinasal kami last year. Matagal-tagal ng manager si Ricky dito sa Swiss Deli. Actually, meron silang isang store dati na malapit sa SM. Tapos nakakain din kami doon bago kami pumunta dito sa New Zealand. Ito pala yung in-order namin sa kanila. Isang malaking box at dalawang maliliit na box na merong mga laman na ganito. Plano kasi namin ni Mike na mag-long drive kami. Tapos pupunta kami sa mga dagat at dadalhin namin ito para mag-barbecue. Tapos yung dalawang maliliit na boxes ay binigay namin yung isa kina mama at papa ko. Tapos yung isa naman ay binigay namin sa parents ni Mike. Tapos pinatikim din kami ni Ricky na kanilang mga homemade na ice cream. In fairness mga langga, ang sasarap ng flavors nila at ng timpla. Nakakahiya nga kasi libre na lang daw yun. Pagkatapos ay tinor kami ni Ricky dito sa kanilang shop. Meron din sila ditong wine cellar para sa mga wine enthusiast at restaurant. Syempre, pinakita din ni Ricky sa amin yung kanilang mga binibentang mga meats at kung ano-ano pa. Tapos nung magbabayad na kami, ito pa lang si ma'am na nasa cashier ay nanonood ng vlogs natin. Kaya naman invite namin siya na mag-hi sa vlog. Pagkatapos nun ay lumabas na kami mga langga. Anyway mga langga, alam ko may mga naririnig na naman kayo na hilik dyan. Pagpasensyahan nyo na mga langga, tulog na naman kasi si Mike at malakas siyang humilik. Kaya meron na naman tayong background music nito. Pero pagkatapos silang magkamustahan doon ay umalis na kami pa uwi ng Tagum. Ang gandang tingnan ng mga parol na nilagay nila sa mga poste dito sa daanan mga langga. At hindi lang yan, ako marami po mga Christmas lights designs kaming nadaanan. Unang-una na doon sa may Panabo kaso hindi ko na na-videohan. Tapos dito naman sa may Carmen. Nako, napakaganda ng mga designs nila mga langga at ang daming mga ilaw. Sigurado akong nakakaaliw mamasyal dito tuwing gabi. Kinabukasan, medyo late na akong nagising mga langga kasi tagal nakatulog si baby last night at nung nagising ako, si mama ay naglilinis pa rin. Inaasikaso niya yung mga bulaklak niya at iba pang mga gamit dito. Actually, itong mga ibang gamit dito mga langga ay hindi naman sa amin. Katulad na lang ng mga hayop, katulad ng manok, yung ibang aso dito. Pero by January ay kukunin na sila kaya naman giging maluwag-luwag na itong lugar. Dinala pala ni Papa si baby doon sa kabilang bahay kaya naman puntahan natin at sunduin si baby. Bago pala namin nabili itong lupa dito sa bahay namin ngayon mga langga. Doon pa kami nakatira dati so doon tayo pupunta ngayon. Ang naninirahan doon ngayon ay ang mga kapatid ni Mama. Pero lilipat na rin sila kasi paaalisin na kami doon sa lumang bahay namin dahil gagamitin na yung lupa. Dito sa lumang bahay namin meron kaming maliit na tindahan. Usong-uso ang dengue ngayon dito mga langga kaya naman sobrang iniingatan ko talaga si baby. Bumili ako ng spray na citronella tapos bumili din ako ng mga stickers na pampalayo ng mga lamok. Dito pa naman sa area namin ako madaming mga lamok mga langga. Pag uwi namin sa bahay, ang ulam namin ay itong pakasarap na ginataang dabong na merong mga maliliit na mga shrimp.
Kinabukasan ay maaga na kaming nagising. Gusto namin ni Mike na magkape kaya naman sinama namin sina mama at naghanap kami ng bukas na cafe. Tirik na yung araw mga langga kasi 6:30 AM na pero hindi masakit sa balat yung init niya. Saka hindi rin ganun kainit sa pakiramdam. Kering-keri pa yung init sa ganitong oras. Daanan pala namin ang alma mater namin ni Mike na ang University of Mindanao Tagum College. 2011 pa nung gumraduate kami kaya naman nakakamiss din ang paaralang ito. Dito kasi kami ni Mike unang nagkakilala noong 2008 at dito rin kami gumraduate. Mula nung nag-abroad kami sa New Zealand mga langga, pagbalik namin dito sa Pilipinas, napakarami ng mga pagbabago kasi napakadami ng mga bagong buildings, mga tindahan, at mga sasakyan. Grabe na rin ang traffic ngayon kumpara noong nandito pa lang kami. Sa paghanap namin ng bukas na cafe mga langga, napunta kami dito sa may palengke. Sabi ko kina Mike at kay mama na pupunta ako dito sa palengke one time kasi gusto kong makita yung bagong building nila dito sa palengke. Last time kasi na pumunta kami dito, napakahirap maglakad-lakad kasi mababasa ka. Pero ngayon daw ay marami na ang pagbabago at elevated na yung lugar kaya hindi ka na mababasa kapag naglalakad-lakad ka. Bababasa na kami mga langga para maghanap ng cafe dito. Kaso hindi kami makahanap ng parking. Grabe yung traffic mga langga. Siksikan talaga kaya naman dumiretso na lang muna kami. Libot lang namin yung lugar tapos umalis na kami at nag-decide kami na doon na lang kami mamili ng mga prutas sa may Rojas. Pero kahit napa-exit na tayo mga langga, napakahirap pa rin lumabas dito sa area. Kitang-kita nyo naman yung traffic, git-gita na talaga. Tapos dito kami sa gilid pinadaan ng traffic enforcer kasi narado nila yung padiretso doon. At nadaanan namin itong napakalaking ukay-ukayan mga langga. Gusto ko sanang huminto para mamili dito kaso hindi kami makahanap ng parking. Diyos ko, napakahirap maghanap ng parking mga langga. Kaya hanggang tingin na lang talaga tayo. Nung nakalabas na kami sa may palengke, lumuwag-luwag na yung daanan mga langga kasi wala na masyadong mga sasakyan. Siguro dahil medyo maaga-aga pa ngayon kaya naman wala pang traffic dito. Hindi ko alam kung ano yung kanilang rules sa traffic light dito mga langga kasi napapansin ko may mga oras lang na gumagana yung kanilang traffic light. Siguro tuwing rush hour lang nila pinapaandar yung kanilang traffic light at kapag kagabi or umaga, pinapatay muna nila para siguro makatipid sa kuryente. Pero hindi ako sigurado dun mga langga ha, hula ko lang yon. Anyway, naamatay mga kababayan dira nga mga taga-Tagum City. Comment down below mga langga kung tama ba to akong hula. Ito pala yung Old City Hall dito sa Tagum City mga langga. Diyan pumapesto sina mama at papa nagbibenta ng mga mani at balot tuwing gabi. At dahil sarado pa yung mga cafe mga langga, dito kami napadpad sa may Islet. Isa ito sa paborito naming bakery ni Mike dahil masarap yung kanilang choco bread na ngayon ay tinatawag na chocolanay. At dati murang-mura pa lang ito mga langga, nasa 1 pesos lang. Ngayon ay 3 pesos na per piece. Pero dahil umaga ngayon mga langga, hindi na ganun kainit yung kanilang minibenta. Sabi kasi nila tuwing hapon lang daw nagbibenta sila ng mainit or yung fresh na chocolanay. Pero at least meron tayong nahanap na chocolanay mga langga. Napakatagal na namin itong kinikrave ni Mike. At finally ngayon ay makakatikim na ulit tayo. Isa itong bakery na ito sa mga sikat na mga bakeries dito. Isa rin sa pinakamatagal ng bukas na bakery. As in, batang-bata pa lang ako mga langga, nandito na ito. Same spot lang sila. Dito kami bumibili dati ng mga paborito naming mga bread. Nung mga panahon na hindi pa namin afford bumili ng madami. Kaya ngayon bumili kami ng sobrang dami mga langga. Bili kami ng tigda 30 pieces ng chocolanay at ng cheese bread. Pagkatapos naming mamili doon ay naglakad-lakad kami para maghanap ng prutas. Ang alam namin ay merong maliit na palengke dito sa may Rojas Street. Kaya naman doon tayo pupunta para mamili ng mga prutas. Sobrang excited na ako mamili ng mangga mga langga. Yung cravings ko ng rambutan medyo nag-subside na siya dahil nabilhan ako ng biyanan ko ng rambutan at ng lanzones. Pinilhan din ako ng pinsan ng biyanan ko ng rambutan at ng mangustin. Kaya ngayon bibili kami ng mangga, lanzones at ng buungon o pomelo sa Tagalog. Napakasarap tingnan ng mga prutas mga langga para itong mga bitamina sa aking mata. Alam nyo kahit na meron naman tayong nahahanap na pinya doon sa atin sa New Zealand, iba pa rin yung nandito mga langga. Napakadami kasi at hinog na hinog at napakatamis pa. Ang dami kong gustong tikman ng mga prutas mga langga pero syempre unahin muna natin itong ating mga paborito. Nung pauwi pa lang ako dito sa Pilipinas mga langga, napakadami ko ng mga listahan sa isip ko. Listahan ng mga prutas, ng mga ulam na gustong-gusto kong kainin. Pero ngayon na nandito na ako sa Pilipinas, yung mga listahan ko ay nakalimutan ko na mga langga. Nawala na sila sa isip ko dahil nakaka-overwhelm ang dami ng mga options natin dito. Gusto ko rin sana kumain ng lumboy. I think duhat yan sa Tagalog. Pero wala ako mahanap na binibenta dito sa palengke mga langga. I don't think na binibenta nila yun dito. Dati kasi meron kaming puno ng lumboy doon sa amin sa probinsya. At sobrang tagal ko na since nakakain ako noon. Anyway, bibili din tayo nitong pomelo. At meron din kaming nadaanan na lansones kaya naman bumili rin kami.
Siyempre, titikman muna natin kung matamis ba bago tayo bibili. Ang mahal ng mga kilo ng mga prutas ngayon mga langga kasi palapit na yung New Year. Pero ayos lang basta takabili na tayo ng mga kinikrave natin ng mga pagkain. Dito pala kami nakahanap ng parking sa may gilid ng Trade Center mga langga. Very memorable din itong place na to sa amin ni Mike. Dahil dito kami namamasyal dati nung college life namin. Meron kaming napansin na may nag-aagawa ng something doon sa gilid at nang tiningnan ko, yun pala ay dahil may kakabukas lang na stocks ng mga ukay-ukay. Pagkatapos namin doon ay nag-decide na kami na umuwi na lang sa bahay at doon na lang kami magkakape. Tapos on our way pabalik ng bahay mga langga, meron kaming nakita dito sa gilid. May mga nagbebenta ng prutas at meron kaming nahanap or nakita na rambutan. Kaya hindi ko mapigilan na hindi bumili. Pero syempre titikman din ulit natin bago natin bilhin para makasigurado tayo na matamis at masarap. Nasa 150 na yung kilo nitong rambutan mga langga, kaya naman 1 kilo lang yung binili natin. Pagkatapos noon ay nag-drive na kami pa uwi sa bahay, hindi naman ganun kalayo yung bahay namin mga langga. At saka ang sarap mag-drive ngayon kasi hindi matraffic. Dito sa bahay mga langga, napakadaming mga binibilad na mga mani. Binibilad nila ito for many days, depende kung gaano kainit yung panahon, hanggang sa tuluyan na siyang maging tuyo. At kapag naging tuyong-tuyo na siya, tsaka nila lutuin. At ito ay magiging sinangag kung tawagin namin. Ito yung paborito kong pagkaluto ng mani mga langga. Sobrang maproseso nga lang lutuin pero sulit na sulit kasi sobrang sarap nun. At pagpasok namin dito sa bahay mga langga, ano pa bang kailangan natin gawin kundi kainin yung ating mga pinamili? Una na natin kainin yung ating bread, yung ating chocolanay na hindi nalanay. Pero ayos lang, masarap pa rin naman siya. Si Papa ay back to work. Ngayon naman ay hihiwain ko itong ating nabili na dilaw na melon. Si Papa yung nagsuggest na bilhin natin ito. Kaya naman titikman natin kung masarap ba siya. First time kong makakain ng yellow na watermelon mga langga. At in fairness, masarap din siya mga langga, matamis din. Pero mas gusto ko pa rin yung pulang watermelon. At kinagabihan ay binisita kami ng parents ni Mike. At para din makita nila si baby. So ayun, anyway mga langga, yun lang yung ating vlog for today. Maraming salamat sa inyo. Sa mga tao na nangangamusta tuwing nakikita nila kami dito sa Tagum City. Maraming salamat po sa inyo. Kung bago kayo dito sa aming page at kung nagugustuhan niyo yung aming mga vlogs, please don't forget to like and share yung aming page pati na rin yung aming mga videos. Yun lang mga langga. Merry Christmas sa inyo and advance Happy New Year. Bye!